Sa isang pinag-uusapang laro ng 2K kasama ang NFL star na si Sauce Gardner, ibinahagi ni Kevin Durant ang kanyang perpektong starting five na binubuo ng mga kasalukuyang NBA players. Inilagay ni Durant si Luka Doncic sa point guard position, si Klay Thompson sa shooting guard, siya mismo sa small forward, si LeBron James sa power forward, at si Joel Embiid sa center position. Sasabihin ko sigurong si Luka Doncic sa punto. Luka, ako, LeBron James, Joel Embiid sa starting five ko dahil mas mahusay siyang mag-shoot ng 3. Kailangan mong isama ang isang tulad ni Klay Thompson. Nakapagtataka, hindi isinama ni Durant sina Stephen Curry at Kyrie Irving sa kanyang starting five na interesanteng isipin dahil sila ang dalawa sa pinakamahuhusay niyang naging teammate. Bukod pa rito, hindi rin nakapasok sa kanyang listahan ang kasalukuyang teammates niya na sina Devin Booker at Bradley Beal, pati na rin ang mga dating kakampi sa OKC na sina Russell Westbrook at James Harden. Si Durant ay nagkaroon ng pribilehiyong makapaglaro kasama ang ilang kamanghamanghang manlalaro sa NBA mula sa kanyang panahon sa Thunder, Warriors, Nets hanggang sa kasalukuyan niyang stint sa Suns. Bagamat isa siya sa mga pinakamahusay sa kasaysayan ng liga, naging mahusay ang tambalan niya sa iba pang malalaking star sa NBA. Sa ngayon, nabanggit na si Durant ay bahagi ng Big Three kasama sina Devin Booker at Bradley Beal. Subalit nabigo ang trio sa kanilang unang season na magkasama. Halos hindi nakapaglalaro ng magkakasama sa regular season dahil sa mga injury. Ang sunod-sunod na pagkaantala sa kanilang pagsasama ay naging dahilan kung bakit nakamit lang ng Suns ang ika-6 na pwesto at hirap na makapasok sa playoffs. Matapos nito, nadurog ang Suns sa unang round ng playoffs laban kay Anthony Edwards at sa Minnesota Timberwolves. Isang nakakapanlumong performance mula sa isang koponang inaasahang malayo ang mararating sa playoffs dahil sa kanilang lakas sa opensa. Ngunit hindi man lang sila nanalo ng isang laro sa playoffs, isang malaking pagkabigo ito. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa starting five ni Durant? Sa ibang balita naman, si Mitchell Wiggins, ama ng forward ng Golden State Warriors na si Andrew Wiggins ay pumanaw sa edad na 64. Si Wiggins ay naglaro ng 6 na season sa NBA. Ang huling taon niya sa liga ay kasama ang Philadelphia noong 1991-92 season. Today we mourn the passing of former Houston Rockets guard Mitchell Wiggins, the Rockets said in a statement on Friday. Our sincerest condolences go out to his family and friends. Hindi isinapubliko ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Si Wiggins ay unang pinili ng Indiana Pacers bilang first-round pick sa 1983 NBA Draft. Bago ginugol ang kanyang rookie season sa Chicago, may average siyang 10 points, 3.2 rebounds, at 1.6 assists for 389 games sa kanyang karera. Si Andrew Wiggins ay nawala ng matagal para sa Warriors nitong nakaraang 2 season dahil sa personal na mga dahilan kung saan nakapaglaro lamang siya ng 37 laro noong 2022-23 season. Iniulat ni Shams Charania ng The Athletic na ang all-star forward ay lumayo sa team upang makasama ang kanyang ama na may malubhang kalagayan sa kalusugan. Ibinigay ng Warriors kay Wiggins ang buong pahintulot na lumiban upang makasama ang kanyang pamilya. Bagay na seryoso pala talaga ang pinagdaanan ng pamilya Wiggins. Speaking of Wiggins, ngayong araw, Setyembre 14, iniulat ni Sam Amick ng The Athletic na marahil gumawa ng ilang tawag ang Golden State Warriors upang magtanong tungkol sa Miami Heat star na si Jimmy Butler matapos itong hindi mabigyan ng extension ngayong off-season. Dahil dito, nagsimula ang mga espekulasyon tungkol sa trade. Si Andy Bailey ng Bleacher Report ay nagmungkahi ng isang trade para makuha ng Warriors ang 6 na beses na NBA All-Star Wing, kung saan ang Golden State Warriors ay matatanggap si Jimmy Butler at Josh Richardson, habang ang Miami Heat ay tatanggapin
sina Jonathan Kuminga, Andrew Wiggins, Kevin Looney, Gary Payton, isang 2025 first-round pick, 2027 first-round pick, and 2028 first-round pick swap. Si Butler na magdiriwang ng ika-35 kaarawan sa Sabado, Setyembre 14, ay tugma sa timeline nina Stephen Curry at Draymond Green. Ang defensive toughness at kasanayan ni Butler ang kailangan ng Warriors upang muling maging contender para sa titulo, lalo na pagkatapos ng pagkawala ni Klay Thompson at pagbaba ng laro ni Wiggins. Bagamat nagpakita ng maraming potensyal si Kuminga noong nakaraang season, masyado pa siyang bata para umasa ang Warriors sa kanya bilang co-star ni Curry, lalo na sa mga kritikal na sitwasyon. Sanay si Butler sa mga ganitong pagkakataon dahil kilala siya sa pagtaas ng kanyang laro kapag mataas ang pressure. Hindi siya tinatawag na playoff Jimmy nang walang dahilan. Halos tiyak na kailangan ng Warriors ng mas maraming raw talent upang makabalik sa hanay ng mga title contender, isinulat ni Bailey. At madaling isipin ang potensyal na 1-2 punch mula kay Curry at ang kanyang walang kapantay na outside shooting at Butler na mahusay sa loob ng arc. Ang depensang pinamumunuan nina Butler at Draymond Green ay maaaring magbigay ng matinding sakit ng ulo sa kanilang mga kalaban. Para sa Heat, ang pagkuha kay Kuminga sa trade na ito kasama sina Tyler Herro at Bam Adebayo ay magpapanatili sa kanila bilang isang kompetitibong koponan sa mas mahinang Eastern Conference, habang ang draft picks ng Warriors ay maghahanda sa kanila para sa hinaharap. Mula nang hindi i-extend ng president ng Heat na si Pat Riley si Butler ngayong summer, lumutang ang mga tanong tungkol sa hinaharap ni Butler sa Miami. Wala kaming kailangang gawin para sa isang taon, sabi ni Riley tungkol sa extension ni Butler sa isang interview noong Mayo 6. Kaya hindi pa namin napag-uusapan ito ng malalim sa ngayon, pero kailangan naming pag-isipan ang paggawa ng ganitong uri ng commitment. Ayon kay Anthony Chiang ng Miami Herald, humihiling si Butler ng bagong 2-year extension na nagkakahalaga ng $113 million. Sinabi ni Riley na nais niyang makakita ng kabuuang pagbabago mula kay Butler bago mag-commit sa isang malaking extension, lalo na sa kanyang pagtanda. Ayokong banggitin ang iba't ibang salik sa ngayon dahil magre-resulta lang ito sa mga iba't ibang haka-haka, pero oo, malaking desisyon ito sa aming bahagi na mag-commit ng ganitong kalaking resources, maliban kung sigurado kang magiging available siya sa bawat laro, sabi ni Riley. Iyan ang katotohanan. Aminado si Warriors owner Joe Lacob na aktibo silang naghahanap ng trades upang mapalibutan si Curry ng talent na kailangan upang makipagkumpetensya para sa mas maraming titulo. Kailangan kong maging tapat. Hindi ko talaga iniisip ito sa ganoong paraan, sabi ni Lacob sa TK Show podcast noong Hulyo 25. Kasing halaga nito sa akin tulad ng mga tagahanga namin para kay Steph. Hindi ko nais na hindi subukan o pabayaang hindi magtagumpay. Sana maunawaan ng mga tao, mula nang bilhin namin ang Team 14 na taon na ang nakalilipas, palagi kaming nagsisikap na maging kompetitibo. Mula noong trade deadline ng Pebrero, nagkaroon sila ng ilang hindi matagumpay na pagtatangka na makuha sina LeBron James, Paul George at Lauri Markkanen. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa trade na ito? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.